Mag-BBI tayo. Kami yung mga nag-iimbestiga doon sa mga nag-a-apply ng mga loan. Usually ito yung mga nag-a-apply ng mga trabaho sa isang malaking kumpanya. And meron po dalawang klaseng uri ng BI. Meron po tinatawag na disclose and discrete. Ipag-uusapan natin kung ano po yung pagkakaiba nilang dalawa, kung ano yung pagkakaiba ng disclose saka ng discrete. Malaking bagay po yon, malaki po epekto nun sa magiging resulta ng CI ninyo. Masyadong confidential po yon. Good morning mga ka-B1 Moto, and welcome to my channel. For today's vlog is mag-BBI tayo. Meron tayong dalawang 4BI buhay field verifier tayo ngayong araw, o buhay CI. Doon sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung CI, ito yung credit investigator or credit investigation. Kami yung mga nag-iimbestiga doon sa mga nag-a-apply ng mga loan. Yan, auto loan, money loan, and housing loan. Ganon din sa mga sa motor, mga CI kami. And ngayong araw is magkakaroon tayo ng dalawang BI, sabihin background investigation. So sa background investigation po, ito naman po yung mga, usually ito yung mga nag-a-apply ng mga trabaho sa isang malaking kumpanya para imbestigahan kung ano ba yung background ng subject, kung dapat ba nila i-hire o nire-required yun sa atin. And meron po dalawang klaseng uri ng BI. Meron po tinatawag na disclose and discrete. Yan po, dalawang po klase yan. Pag-uusapan natin kung ano po yung pagkakaiba nilang dalawa, kung ano yung pagkakaiba ng disclose saka ng discrete. Pero usually naman halos wala naman silang pinagkaiba. Meron lang konting pagkakaiba na napaka-importante po. Kahit sabihin natin yun lang yung halos pagkakaiba nila, pero malaking bagay po yun, malaki po epekto nun sa mismong pagsi-CI ninyo o magiging resulta ng CI ninyo. And masyadong confidential po yun. Unang-una po ang disclose. Pag sinabi pong disclose, ibig sabihin ang gagawin po natin dito is alam po ng client na magkakandak tayo ng background investigation sa kanya. Kasi magkakandak tayo ng interview, personal interview or face-to-face interview dun sa client, dun sa bahay nila, dun sa subject. Ayun po yung disclose. Tapos ang proseso po nun is siyempre pares lang naman po, pupunta kayo ng barangay para magtanong-tanong, mag-verify kung ano status ng subject, kung butante, rehistrado, gaano nakatagal, may mga credit loan ba, may mga problema ba sa credit handling, and yung reputation ng subject. Tatanungin natin kung may mga kaaway siya sa community. So lahat yun po, lahat po nang pwede nating itanong, imbestigahan, o kung ano man yung butas na pwede natin makuha, yun po yung tatanong natin sa barangay. After po nun is pupunta po tayo, kung sa subdivision po, pupunta naman po tayo sa homeowners. Kasi usually po, hindi naman po agad dumediretso sa barangay yung mga pagsa-subdivision, sa homeowners. So lahat ng record nasa homeowners, pati yung mga monthly dues nila is nandoon din po sa homeowners. Natin makikita yung mga record nila at malalaman natin din yung record nila kung gaano na sila katagal doon. Hindi po kasi monitor ng barangay yung mga nasa subdivision. Pero kung sakali mga talagang residente doon sa lugar at hindi naman sa subdivision nakatira or lumipat lang sa subdivision at kilala naman din residente doon, makakuha tayo ng magandang information sa barangay. Pero usually sa ganyan, sa barangay, hindi nila alam yan, and yung record lang naman po ang nahanap natin regarding doon. Ganun po yung proseso ng pag-BBI. And then after po nun is pupunta na po tayo doon sa may area o doon sa may lugar kung saan residency subject. Ibig sabihin, una magtatanong-tanong tayo sa mga kapitbahay niya, kung kilala ba siya, kung ano ba yung reputation niya, kung ano ba yung pagkatao niya sa lugar, kung may ugali ba, may bad record ba, may reklamo ba sila sa mga kapitbahay nila. Ganun po. And pagdating po doon sa mga kapitbahay, magtatanong-tanong po tayo doon bago po tayo mag-conduct ng background investigation sa disclose na category. Is tatawagan muna natin si subject. Tatawagan muna natin si subject kung available siya nung araw na yon. Kasi po para dire-diretso po yung trabaho natin, para hindi po tayo pabalik-balik sa lugar. Kasi kunyari
nag-investigasyon tayo, pumunta tayo sa lugar, malayo yung lugar. Tapos nag-conduct na tayo ng mga pre-investigation natin. Nagba-background investigation na tayo, nagbe-verify na tayo sa kapitbahay. Tapos nalaman natin hindi pala available si subject nung araw na yon. Wala tayong magagawa doon kung hindi bumalik kung kailan available yung subject. So ibig sabihin, pwede tayong bumalik kinabukasan. Ganun po yung mangyayari doon. Kinabukasan na po tayo babalik. So sayang lang yung oras natin, sayang yung araw natin. Paano po kung may schedule na tayo nung araw na yon? Although ang BI naman is sa amin kasi ang deadline ng BI sa amin is 1 week. Wala naman siyang hinahabol na hindi naman kailangan matapos nung araw na yon. Pero kung sakali pong talagang hindi available si subject, pwede naman natin gawin ng phone interview lang, pero nakapag-conduct na tayo ng mga verification o background investigation dun sa lugar niya. And napuntahan na rin natin yung bahay niya, napicturean natin kasi kailangan po yun, pipicturean natin yung bahay ni subject. Kailangan na doon tayo sa location. Gumagamit kami ng mga watermarks regarding doon, nakatunayan na yun yung bahay ni subject. Nakalagay doon yung araw, oras at location po. With GPS po yun. Mayroon pong watermark yung picture namin, yung ginagamit naming apps. Ganun po yung ating disclose. And then after nun, kung sakaling available naman yung subject, is dire-diretso na natin. Usually ang ginagawa ko dyan is gabi pa lang, nagchat-chat na ako dun sa nagte-text na ako dun sa subject, CCI ko, sasabihin ko kung available siya. Kung hindi siya available, edi reschedule namin para isang puntahan na lang ako, kasi mahirap kasi yung pabalik-balik, lalo na't malayo yung lugar. Mahirap yung nakapagkanda ka na lahat ng investigation, tapos after nun yun na lang ang hihintay mo si subject. Okay lang kung kinabukasan o susunod na araw na pagpunta mo sa kanila, mayroon ka ring 4CI doon o 4BI doon, pwede naman ang isabay yung interview na lang. Kaso ang problema doon, once na kailangan mo kasi mag-commit ng oras sa ganong schedule. Paano kung mayroon kang ibang schedule nung araw na yon at ang hinihingi niyang schedule is hindi ka na available? So yun, doon tayo mahihirapan. Kaya mas maganda kung sakali pupunta natin si subject is available tayo nung araw na yon at parang isang trabaho na lang para hindi tayo pa ulit-ulit, hindi tayo pa balik-balik dun sa lugar. Yun po yung tinatawag nating disclose. So ibig sabihin, pag disclose po is alam po ng subject na magkakandak po tayo ng verification. Pero syempre hindi natin sasabihin na nag-verify tayo. Ang pinakaalam lang doon po is alam niya na i-interviewin natin siya. Yun lang po yung alam niya. Hindi niyo po ipapaalam sa kanila na nagpunta tayo sa barangay, nagpunta tayo sa homeowners, nagpunta tayo sa mga kapitbahay, pinagtanong-tanong natin siya ron. Syempre masyado namang awkward yun, diba? Pero syempre kasama sa proseso po yun. Pero hindi niyo na po kailangan sabihin sa kayo naman po ang hindi magdi-disclose nun sa kanya. So ibig sabihin hindi niyo ipapaalam sa kanya yun. Ang papaalam niyo lang sa kanya, ang i-remind niyo lang sa kanya is pupunta kayo sa kanya at mag-CCI kayo. Ibig sabihin mag-i-interview kayo sa kanya. Yun po yung pinaka purpose ng pagtawag ninyo at pagpapaalam niyo sa kanya. Yun lang naman po yun. Yun po yung sinasabi nating disclose na BI o na background investigation. So ngayon naman po is ano ba pagkakaiba ng discrete? Lahat po ng sinabi ko is ganun lang din po ang proseso pag sa discrete po. Ang discrete BI po is ang pagkakaiba niya dun sa disclose CI ay hindi nyo po siya ipapaalam. Pero yung proseso po ng pagbe-verify, yung proseso ng pagtatanong, yung proseso lahat-lahat is same lang po. Pero ang problema kasi sa discrete, kailangan yung mga informant o yung mga magpagtatanungan mo, kunyari sa barangay, sa homeowners or sa kapitbahay, is kailangan pag nagtanong ka is detalyado. Kasi hindi mo makakausap si subject, kasi hindi mo pwede paalam kay subject. Nagkakaroon kayo ng conduct investigation sa kanila para kayong private investigator ng subject na hindi kailangan niya malaman. Ang mahirap po sa discrete is pwede siya ma-compromise. Ibig sabihin ng compromise is pwede pong, kumbaga tinatawag namin, pwede masunog masunog yung pag-CCI mo. Ibig sabihin malalaman ni subject na nag-CCI ka sa kanya. Hindi pwede niyang malaman na nagkanda kayo ng CA sa kanya kasi sikreto po yun, confidential po yun.
may mga client kami o yung mga company na nagpapa-BI is kailangan po hindi po alam ng subject na bini-BI sila. Ayun po yung medyo mahirap po doon, kasi once na nakapagtanong ka pagdating na dun sa subject o dun sa barangay, nakamag-anak nung subject, ibig sabihin na compromise na yung CI ninyo, kasi ang nakalagay po doon is kailangan walang makaalam na kahit sinong kamag-anak, kahit malayo pang kamag-anak yan. Kung kakilala, pwede po. Kung mga kakilala po, minsan nga yung best friend medyo alanganin po tayo dyan, kasi yung mga best friend nung subject, kasi alanganin tayo dyan kasi close na close nila yan at pwede nilang ipaalam yan. Ganun po. And syempre, once na nag-interview po tayo, sasabihin natin dun sa in-interview natin is address verification lang. Sasabihin natin yung purpose ng pagpunta natin para magbigay sila ng mga information na kailangan natin. Pero syempre, hindi naman lahat nagsasabi, hindi naman lahat nagbibigay. Yung iba nagbibigay ng pangalan, yung iba hindi nagbibigay ng pangalan. Pero okay lang yun. Pag na-compromise naman po tayo is ilalagay po natin sa report natin yon, or tatawag na po agad tayo dun sa may opisina natin. Nasabihin natin is na-compromise yung BI natin, para pagka tumawag si subject at sasabihin niya dun sa company na bakit may nagbi-BI sa akin, bakit may magtatanong-tanong sa akin, at least alam ni bangko na nag-report tayo na na-compromise yung discrete na CI natin. Baling itong pupuntahan ko kasi is discrete to. Ang gagawin natin dito, pupunta ako ng barangay, and after nun pupunta ako dun sa mga HOA, sa kapitbahay, and then pupunta ako dun sa bahay ng subject nang hindi nila nalalaman, and then magkakandak ako ng picture. Pipicturean ko yung residence niya. Yun po yung gagawin natin. Pero yung ibang footage po is hindi ko na ipapakita, kasi po itong kinakandak natin na discrete o anumang BI, anumang CI, mapa-discrete man yan o mapa-disclose po yan, is confidential yan. Ang sinasabi ko lang po sa inyo kung paano yung tamang proseso o kung paano proseso at ano ang pagkakaiba. Pero hindi ko pwede sabihin sa inyo o hindi ko pwede ipakita sa inyo yung ginagawa ko. Masyado pong confidential. Kasi baka mamaya may makuhanan tayo mga pangalan, information, at ma-expose po natin, is tayo naman po ang pwede kasuhan yan sa ganyan. Pero yung mga information naman na inaano natin is in general naman po yan. Hindi tayo nagbukanan ng pangalan, hindi tayo nag-ano ng kung ano man. Siyempre yung lugar, pwede natin may sabi kung saang lugar tayo nag-ano, anong barangay, pero kung ano subdivision, pwede yun. Pero yung mismong address po and pangalan nung subject natin is hindi na po natin pwede ipakita o hindi na natin pwede i-disclose yun, kasi masyado na pong confidential yun. Ibig sabihin magkakaroon na ng idea na baka mamaya nanonood sila sa akin, sila na pala yung kapanood nila sa akin, sila pala yung binibiyay ko, di ba? Yung mga ganong part pa. Ngayon kasi is papunta tayo ng Malagasang 1G, papunta tayo ng Barangay Hall, doon tayo magbe-verify, tatanungin natin kung ano yung reputation nito. Siyempre magpipicture ako sa barangay after ko mag-verify, magpipicture tayo doon, and then after nun didiretso na tayo dun sa lugar. Hanapin muna natin yung specific address ni subject bago tayo mag-conduct ng mga verification. Yun yung kasi usually na ginagawa ko para hindi ako magkamali. Baka mamaya yung pinuntahan ko, yun na pala yung bahay ng subject, so magkaroon tayo ng bulilyaso. Magbe-verify ako dun sa isang bahay, yung pala yung subject na yung bine-verify ko, and baka mamaya kamag-anak, yari yung investigation natin, background investigation na discrete. Kung meron ako nakalimutan, kung may mga nanonood dito na nagsi-CIBI, comment lang kayo kung may mga nakalimutan ako regarding dun sa mga detalye. Pero para sa akin is okay naman na yung mga nasabi ko dun sa mga information na binigay ko. And kung interesado kayo, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe kayo sa channel ko kung gusto niyo ng mga ganitong topic o vlog. Kasi sa totoo lang mga kabiwan moto, konti pa lang yung nagbablog ng mga ganito, na motovlog na ganito, yung mga CI, kasi nga is confidential. Pero tayo naman is minimake sure natin na hindi tayo makakapag-disclose o makakapag-expose ng anumang impormasyon dun sa mga CI natin. Ang ginagawa lang po natin is sinasabi natin yung proseso. Hindi naman lingid po sa iba yung proseso ng ganito. And kung may mga ibang idea pa kayo regarding sa pag-CI, pag-BBI, yan, pwede kayong mag-comment para pwede natin gawing topic, kasi malawak din po kasi ang pagka-topic ng mga CI-CI na yan. Meron ako mga nakikita nagmo-motovlog na ganito, pero hindi naman sila
gaanong active, and para maiba din yung pagbablog natin kasi bihira talaga yung nagbablog ng mga ganito, yung regarding sa pag-CCI. Bali ngayon, nandito ngayon tayo sa, ewan ko kung anong lugar to, bypass po to, and pupunta tayo sa barangay ng Malagasang 1G dito sa Imos. Doon tayo mag-verify. Tatanungin natin yung kung sino man yung nandoon para makapag-conduct tayo ng verification. Kukuha tayo ng mga information regarding dun sa subject natin, and then after no, pupunta tayo dun sa mismong subdivision kung nasan si homeowners. Ayan, dito yung barangay. Dito ba yung barangay na Malagasang 1G? Yan, ito yung Malagasang 1G. So dito tayo papasok, dito tayo magbe-verify. Yan, magkakandak tayo ng investigation dito. Ayan, dito tayo magkakandak ng investigation mga kabiwan mo to. Patayin ko lang muna. Yan mga kabiwan mo to, nakapag-conduct na tayo ng verification o investigation sa barangay. Okay naman daw, wala naman daw record si subject, registered naman daw. And ngayon is papunta tayo ng subdivision kung saan nakatira si subject. Magtatanong-tanong naman tayo doon sa HOA and then doon sa may kapitbahay. Tignan natin kung ano makukuha nating information doon. Pero sa part na yon mga kabiwan mo to is masyado ng confidential yon, so hindi ko na ipapakita sa video yon yung mga pagtatanong ko sa client. Ayan, galing na ako dito noong nakaraan medyo rough road to ayan, rough road dito mahirap dito pagka naulan. Bali pangalawang punta ko na rito. Nung nakaraan nag-BI din ako dito. Yun naman is ano yun, retail yun. So ibig sabihin auto loan naman yun. Magkaiba kasi yun Ito kasi is sa trabaho to, kaya naka-discreet siya. Ibig sabihin yan, confidential to, hindi pwede malaman ni subject. Pero pag mga auto loan okay lang. Auto loan, housing loan, mga ganyan. Dito tayo sa homeowners. Ayan mga kabiwan mo to, nag-conduct tayo ng mga picture lang. So hahanap tayo, napupunta muna tayo ng homeowners, tatanong tayo doon, tapos maghanap tayo sa kapitbahay, magtatanong tayo sa kapitbahay, hanap tayo na matatanungan. May nakita akong tindahan doon doon tayo magtatanong. Ayan mga kabiwan mo to, dito tayo sa Jade Residence HOA. Ito nga HOA, pasok tayo rito, tignan natin kung may opisina rito. Bawal daw pagpa-parking sa main road, so pasok tayo rito. Yan mga kabiwan mo to, tapos na tayo mag-verify dito sa my homeowners dito sa Jade Residence. Bali papunta na tayo din sa subject area. May nakita ako tindahan doon, bibili ako ron and magdagatanong ako doon sa kapitbahay. Bali mga kabiwan mo to, as per policy ng subdivision is hindi sila allowed na mag-entertain ng any kind of CI. Hindi nila ako ina-allowed na mag-CI dito, and hindi sila nagbigay ng kahit na anong information, details o ano man. Yun daw po kasi yung policy ng kanilang subdivision. Ina-acknowledge naman natin yon, and wala tayong magagawa doon sa part na yon. Kaya ang gagawin natin is gagawa tayo ng ibang diskarte. Pupunta tayo dun sa lugar and then magtatanong tayo. Kasi sa ngayon, ang nakuha pa lang natin impormasyon sa barangay, sa HOA, wala tayong nakuha impormasyon. Kung makakakuha sana tayo ng impormasyon dun sa may HOA, mas matibay yun kasi sila yung mas nakakaalam ng mga records dito. Pero dahil yun nga, wala tayong nakuha information, sa kapitbahay tayo magtatanong. Yun yung pinaka best way. May nakita akong tindahan dito, bili akong soft drinks. May barya ba ako? Baka mamaya wala tayong barya. So na nakita akong tindahan na may lapit-lapit sa kanya. Dito. Tagal-tagal na natin hindi nagsa-soft drinks mga kabiwan mo to, nakapag soft drinks tayo para lang makapagtanong dun sa tindahan. Kasi para hindi maghinala siyempre yung tao. Kaya nakapag-conduct tayo, nakakuha tayo ng information dun sa informant natin. Binigay niya yung pangalan niya kasi nagpakilala naman tayo. Basta magpakilala naman kayo maayos. Nagpapaselfie ako sa kanya, ayaw niya pumayag. Okay lang yun. Tapos na tayo mga kabiwan mo to, dito sa ating discreet na CI. Ayun, medyo kailangan pagka mga discreet is dapat medyo maingat tayo sa pagtatanong. Gaya nun mga kabiwan mo to, ang ginawa ko, inalam ko muna kung saan mismo yung eksaktong address ng subject, para pag nag-conduct tayo ng verification sa kapitbahay is hindi tayo makompromise, hindi malaman o hindi tayo magkamali. Baka mamaya mismong bahay pala ni subject yung tinatanong natin, baka mamaya si subject na mismo yung kausap natin. Although na meron naman tayong picture, meron tayong
authorization, meron tayong sketch. So lahat naman ng information is binigay sa atin ng client natin na nagpapa-background investigation. Kung sakaling hanapan tayo ng authorization, kung authorized ba tayo mag-CI, meron tayong certificate nun, and then meron tayong tinatawag na ID, sinendan tayo ng ID, and then yung sketch ng bahay nila. So lahat ng information na nasa atin is meron tayo. Hindi ko na pupuntahan yung isang CI natin na disclose, na BI natin na disclose, kasi nag-chat na si customer sa akin na hindi siya available today, medyo malayo siya. Kaya ang gagawin natin, ang sabi niya bukas daw siya available. Bukas na lang natin siya pupuntahan para hindi sayang yung araw natin at sayang yung oras natin. Is ngayon, wala na tayong schedule ng for BI o for CI natin. Kaya ang gagawin ko is uwi muna ako sa bahay, and then maghihintay ako ng mga email, baka kung sakali may mag-email pa, at tatakbuhin natin. Kasi anong oras na rin naman mga Kabiwan Moto is magti-12 na, lunch time na. So magla-lunch muna tayo. Dati mga Kabiwan Moto, pag nagkakanda ako ng verification, isang binibili ko po is sigarilyo. Dahil ngayon po hindi na po ako naninigarilyo, hindi na ako nabili ng sigarilyo. Soft drinks naman. Pero matagal na kasi ako hindi nagsa-soft drinks. Pero napilit na tayo bumili ng soft drinks. Wala akong maisip bibilihin, kaya yun na lang ang binili ko. Siguro next time tubig na lang bibili natin. Hindi mo tayo pwede makainom. Pakakahiya. Kumbaga yung pagbili na yon is number one source po kasi natin ang mga tindahan. Yung tindahan po kasi na yon is halos katapat lang ng bahay ni subject, and na-confirm natin na kakilala niya ang personal si subject, pero hindi naman sila ganun ka-close. Pero alam niya yung information sa subject, alam niya na dati nagtatrabaho sa ganitong bangko, lumipat sa ganitong bangko. Ang alam niya nag-start na. So maganda yung mga information na nakakuha natin sa informant natin. Hindi tayo nasunog, hindi nasunog yung CA natin, hindi tayo na-compromise. So ang gagawin natin, pag uwi natin sa bahay, gagawin natin ito ng report, and then ipapasa natin. Through email lang naman din to mga Kabiwan Moto. So bale mga Kabiwan Moto, yun yung pagkakaiba ng disclose and discreet CI. Pag discreet po, hindi nyo po pwedeng paalam sa subject na magpupunta kayo o magkakanda kayo ng investigation. And pagka disclose naman, yun, may interview nyo, i-chat nyo si customer o kaya through phone, pwede nyo na makausapin na, hindi talaga available, para gagawin nyo na lang is magbe-verify na lang kayo sa lugar. And kung nagustuhan ninyo mga Kabiwan Moto ang ganitong mga video, and kung nag-interesado sa inyo, baka pwede naman humingi ng subscribe dyan, and like and share naman dyan, para dun sa mga nanonood sa atin at dun sa mga bago nanonood sa atin, and dun sa mga sumusuporta sa atin, dun sa mga nanonood sa atin sa ganitong mga content. And maraming salamat po sa inyong suporta. And I guess mga Kabiwan Moto, hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw, at sana nagustuhan ninyo ang ating content. And always remember mga Kabiwan Moto, pray before you ride. Ride safe, God bless, B1 Moto out. Bye bye.